Chapter 9 hanggang 10. Isang oras na halos lumipas ay nasa atak pa rin si Rance at walang direksyon ang tanaw. Tumuloy siya rito sa resort sa halip na sa Maynila. Wala pa siya sa kondisyon para bumalik sa dati at harapin ang mga responsibilidad na iniwan niya sa opisina. May isang araw pa namang natitira sa isang linggo niyang vacation leave. May tawag ka, sir. Anang boses ni Manoy Fredo mula sa ibaba. Hindi siya tuminag. 3 beses na yata siya nitong tinawag para sabihing may tawag siya. He gave the same order, ang dahilan sa caller na baka aalis na siya. Manoy Fredo, ang sabi ko ho pakisabi na. Si Don Alfonso ang nasa linya at papunta raw dito. Napaayos siya ng upo. Si Lolo Alphonse? Bakit siya nito susundan sa resort gayong kakaalis lamang niya sa Javier Mansion kaninang umaga? Bababa na ako. Aniya at malalaki ang hakbang na tinungo niya ang hagdanan. Sinagot niya ang tawag ng abuelo. In 20 minutes, Rance, nariyan na kami. Huwag kang aalis. Tura nito. Base sa seryoso nitong tono na hinuha niyang importante ang sadya nito. May problema ba sa kumpanya? Hindi naman siguro siya ipapakasal sa araw na ito, mapait siyang napangiti. Wala na siyang pakialam kung sino man ang babaeng iyon, if marrying her would please the old man, he'll do so. Pontong hiningang napaupo siya sa sofa matapos ang tawag. Manoy Rance. Tawag ng galak na tinig ni Janice mula sa pinto. Tinaakbo nito ang kinaroroonan niya. Tanga nito ang isang envelope. Picture mo, nasa ng pasalubong ko at gift na cash. Naaliw na niyapos niya ito at kinandang. Patingin nga ng mga kuha mo. Binuksan niya ang envelope. And there, tumambad sa kanya ang malalaking larawan nilang dalawa ni Kay. Pakiramdam niya ay may dumaklot na naman sa kanyang puso. Nagbara ang kanyang lalamunan kasabay ng pagbigat ng dibdib. Habang isa-isa niyang sinisipat ang mga larawan ay nararamdaman niyang nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Nasaan na siya? Inosenteng tanong ni Janice. O umuwi na, honey. Hindi na babalik? Napalunok siya, hindi malaman ang isasagot. Nang maulinagan niya ang pagdating ng isang sasakyan ay inutusan niyang maglaro na muna ang bata. Ibibigay ko ang gift bago ako babalik ng Manila, okay? Tumango ito at humalik sa pisngi niya. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok na sa kabahayan si Lolo Alphonse kasunod ang driver nito. Sa itaas tayo mag-usap, Rance. Nagsalubong ang mga kilay na binasa ni Rance ang sulat na inabot sa kanya ni Lolo Alphonse. Isang sulat kamay iyon. Alphonse. Binabasa mo ang sulat ko sa mga sandaling ito na isa lang ibig sabihin. Nauna na ako sa pareho nating patutunguhan, kaibigan. Ginawa ko ang sulat na ito dahil nararamdaman kong pagod na ang aking puso. Ang totoo, matagal ko nang nais magpahinga subalit may mga bagay na kailangan ko munang tapusin upang magawa kong lumisan ng may katahimikan sa dibdib. Handa na ngayon ang aking apo, ang aking nag-iisang prinsesa na harapin ang naumang mga hamon na darating sa buhay niya. Bagaman may kumpiyansa ako sa kanyang kakayahan, hindi pa rin ako lubusang matatahimik hanggat hindi ko natitiyak na may bagong pamilyang kakalingga sa kanya. Iya ko siyang iwan na mag-isa sa mundo. She may be 26 now and she seemed, but she's not. She is still a baby. My baby, my only diamond. Ayaw ko siyang mag-isa. At ikaw, Alphonse, ipagkakatiwala ko siya sa iyo ang aking apo. Ito na siguro ang tamang panahon para tuparin natin ang matandang kasunduan. Habang binabasa mo ito, naihanda ko na ang lahat. Iniwan ko sa aking abogado ang testamento at kalakip nito ang salitang tutupad sa kasunduan natin sa panig ko. Kilala ko ang aking apo, gagawin niya ang nais ko dahil hindi niya nanaayos ang mawala ang islang pareho naming mahal. Sa panig mo, alam kong alam mo na ang dapat gawin. Goodbye, Alphonse. Please take care of my precious diamond. Isang linggo bago siya namatay ay nagkita kami, Rance. Napabaling siya kay Lolo Alphonse. We talked about our old pledge, biruan lamang.
Tinanong niya ako kung sino sa inyong mga apo ko ang nais kong maging asawa ng apo niya kung sakali. Ikaw ang napili ko. Huminga ito ng malalim bago sumandal sa kinauupo ang swivel chair. Hindi ko akalain na iyon na ang huli naming pagkikita. Nabakas niya ang lungkot sa anyo nito. Ibinigay ng abogado ni Felipe ang sulat na yan nang dumalaw ako sa burol niya. Natigilan siya. Kung ganoon, iyon ang araw na kinausap nito si Ian tungkol sa plano nitong matching making sa kanya. At nang mismong araw na binasa ang testamento niya, umalis ng mansion ang pinakamamahal niyang apo dahil sa iniwan niyang addendum. Napangiti siya, hindi mapipigilang maaliw sa kabila ng seryosong usapan. Let me guess, ayaw niyang magpakasal? Who would want to marry a stranger, anyway? Magpakasal sa isang tao na hindi niya kilala, huwag lang mawala ang mana. Sarkastiko ang naging pagtawa niya. Pero tama si Felipe, hindi isusuko ng dalagang ito ang isla. Napaayos siya ng upo. Tumiim ang kanyang tingin. Kung ganoon. Itinawag niya sa abogado ngayong araw lamang na handa na siyang magpakasal pagkatapos ng isang linggo. Tumawag sa akin ang abogado ni Felipe 30 minutes ago, kaya ako narito. Oh, my God. Napatayo siya at hinagod ang batok. Bibigoin mo ba ako, Rance? May kung ilang minutong napatitig lamang siya rito. Wala siyang maapuhap na isagot. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng maglolo. Wala ba siyang ibang choice? I mean, ako ba talaga ang kailangan na maging groom niya, lo? Ngayon lamang siya pagsisimulang kabahan. Nasa addendum ng pangalan mo, Rance. She can't marry someone else. Pareho pala kaming walang choice. Mapait na osol niya. Hindi niya kayang biguin ang kanyang kahilingan ng abuelo at ang babae naman ay hindi nais mawala ang mamanahing isla. Napabuntong hininga siya. So, anong pangalan nitong future wife ko, old man? Maganang tuno niya pero naroon ang sarcasmo. Diamond K. Diamond what? Masahol pa sa bomba ang epekto ng pangalang iyon sa sistema niya. Si Kay, Rance. Si Kay ang babaeng pinag-uusapan natin. Siya ang apo ni Felipe de Henares. At kung hindi ka babalik ng Maynila ngayon, mahihirapan kang hanapin siya sa Greece. She's heading there anytime tomorrow. Matulan ng takbo ng kotse ni Rance patungo sa address na sinabi sa kanya ng abogado ni Don Felipe. Mula sa airport ay tumuloy siya sa mansion ng mga degenerates subalit wala roon si Kay. Si Attorney Santillan ang sumunod niyang pinuntahan. Nagulat ito nang makilala siya, hindi marahil inaasahan ang biglaan niyang pagdating. Itinuro nito si Warren, ang kaibigan ng dalaga na takbuhan nito at siya ang nakakaalam kung nasaan ngayon ang mapapangasawa niya. Simula kasi ng basahin ng testament ay hindi na mahagilap ang apo ni Don Felipe. At ayon pa sa abogado, hanggang sa mga sandaling ito ay maaaring hindi pa alam ng dalaga na siya ang pakakasalan nito. His heart swelled with love for the woman. Hindi niya mapaniwalang magsasakripisyo ito ng sariling kaligayahan, huwag lamang mawala ang pinakamamahal nitong isla. Kaya pala ganoon na lamang ang pag-iyak nito. Nang ulila pa marahil ito sa pumanaw na lolo pagkatapos ay nakatakda pang mawala rito ang islang kinapapalooban ng mga alaalang nais panatilihing buhay. Dying? No. Iba ang ibig kong sabihin. Ang pagpapakasal pala ay isang lalaking hindi nito kilala ang ibig sabihin ni Kay. Ayon pa kay attorney Santillan, hindi nito nagawang tapusin ang pagbabasa sa addendum dahil nag-walkout na ang babae matapos nitong marinig ang tungkol sa kasal. At nalaman din ng abogado mula kay Warren mismo na ang investigator's report tungkol sa kanya ay nasa mga kamay pa rin ng huli. Hindi pa nabasa ni Kay. Iyon ang paliwanag kung bakit wala itong kid idea na siya ang future husband nito. Paanong nangyaring hindi kanya kilala, lolo? O sisi niya kay Lolo Alphonse habang magkatabi sila sa eroplano kanina. Pupuntahan nito si Ian kaya sumamang bumalik sa kanya sa Maynila. Mas madalas siyang nasa abroad, Rance. Anito. Nagkita lamang kami sa burol ni Felipe, sa dami ng nakiramay, may kutob akong hindi niya ako natatandaan.
Napansin niyang napangiti ito. Nang itawag sa akin ni attorney. Santila na nawawala siya, labis akong nag-alala. At napawi ang lahat ng iyon nang makita ko siyang walang malay sa mga bisig mo ng araw na iyon sa mansion. Iyon pala ang paliwanag kaya ganoon na lamang kainit ang pagtanggap nito kay Kay. Dahil sa una pa lang, nakita na nito ng lolo niya. Maya-maya ay hinagod siya nito ng malalim na tingin. I asked Ian about her. Alam ko nakasama mo siya sa resort. Naalala niyang sinagot niya lamang ng katahimikan ng pag-usisa ng abuelo noon. Ngumiti ito. Base sa ugnayan ninyong nakita ko, hindi ka kilala ni Kay at ang ugnayan mo sa addendum. Yeah. Sang-ayon niya. Mas pinili niyang iwan ako para magpakasal sa lalaking. Well, ako rin pala. Napatawa siya ng magaan. This time, masaya ang tawa niya. Call it fate, Rance. Nakangiting tumango siya. Namumuo ang excitement sa kanyang dibdib sa muli nilang pagkikita ng dalaga. At ngayon, hito na siya, sa tapat ng gate ng bahay ni Warren. Sunod-sunod ang businang ginawa niya subalit walang tugon. Wala yatang tao sa bahay. Marahas siyang nag-reverse. Handa na sana siyang umalis nang masalubong niya ang isang paparating na sports car. Base sa facial expression ng lalaking nasa driver's seat nang magtama ang mga mata nila, ito ang lalaking hinahanap niya. Rance. Naglahad siya ng kamay nang magkaharap na sila. Warren, right? Yeah. Hinagod pa rin siya nito ng tingin sa mukha nang tanggapin ang pakikipagkamay niya. Where is she? Saglit itong natigilan pero hindi nagmaang-maangan pa. Naihatid ko na sa airport. Chapter 10. Mahigit 5 minuto nang nakatayo lamang si Kay at napapabuntong hininga. Dapat ay pumasok na siya sa loob ng airport at nag-check-in para sa biyahe niya patungong Greece, pero hindi niya pa rin magawa. Nagdadalawang isip na siyang umalis. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang mga sinasabi ni Warren kanina habang nakasakay sila sa kotse nito. Tama ang kaibigan niya. Kung nakapagdesisyon na siyang magpakasal at hindi na magbabago ang isip niya, bakit hindi pa ngayon? Doon din naman patungo ang lahat kaya bakit pa kailangang patagalin? Nagpakawali siya ng isang mabigat na buntong hininga. Ano ang gagawin niya sa Greece? May isang Rance din ba roon na magbibigay kulay sa bakasyon niya? Si Rance. Napangiti siya nang makita sa isip ang masasayang eksena sa pagitan nila. Napakabait nito. Napapitlag siya sa pagtawag sa mga pasahero. 2 ulit siyang napabuntong hininga. Nagdesisyon siyang humakbang palayo sa halip na pumasok sa loob. Oras na para harapin ang lahat ng ito, Kay. Aniya sa sarili niya. Tuloy-tuloy ang mga hakbang niya patungo sa taxi na nag-aabang ng mga pasahero. Nagpahatid siya sa puntod ni Don Felipe. Halos 1 oras siyang naroon at kinakausap ang puntod nito. Nagkwento siya, sinumbatan niya rin ito. Pero sa huli, sa nangingilid na luha ay ibinulong niyang mahal niya ito at sobra na niyang namimiss. Mula sa sementeryo ay tumuloy siya sa opisina ni Attorney Santillan. Gulat na gulat ito nang makita siya. I've changed my mind, Tito Frank. Aniya sa walang buhay na tono. Hindi na ako aalis. Humingi siya ng kopya ng testament at addendum. Nagpaunlak ito. Thanks, Tito. Aniya matapos itong iabot sa kanya ang isang envelope. Sorry about last time. Kumusta ang empire ni Lolo? Liban sa naghihintay ang board sa pagdating mo, walang problema, hiha. I'll show up, that's for sure. Uuwi na ako sa mansion, Tito. Nasa pinto siya nang may maisip siyang itanong. Ang sabi ni Warren, safe ako sa lalaking napili ni Lolo para sa akin. Since I trust you, I need your opinion too. Am I really safe with this man, Tito? Kilala mo ba siya? Kumunat ang noo nito at tinitigan siya. Hindi pa ba kayo nagkita? Umarko ang mga kilay niya. Hindi pa. Casual niyang sagot. Ang report, binasa mo na ba? Nasaan na nga ba ang report na yon?
Naalala niyang basta na lamang niyang isinilid sa malita niya habang nag-aayos siya ng gamit sa bahay ni Warren kanina. Hindi pa rin. Tumango lamang ang abogado. Mawawalan din ba siya ng mana tulad ko, Tito? Hawak na niya ang doorknob nang itanong niya iyon. Hindi ito sumagot, nagkibit balikat lamang. Paano kung ayaw niya akong pakasalan? Ngayon niya lamang naisip iyon. Masyado siyang naging focus sa sarili niyang issues. Ngumiti si Attorney Santillan. He will. He will. Good. Matabang niyang sabi at lumabas ng opisina. Pabagsak na naupo sa sofa si Kay matapos siyang dumating sa mansyon. Kagad kinuha ng mga kasambahay ang mga gamit niya at inakyat sa kanyang silid. Pinaiwan niya ang kopya ng testamento at investigator's report. Tomato juice, hiha? Nilingon niya ang kanyang yaya. Namamasa ang mga mata ng matanda habang hinahagod siya ng tingin. Halatang nag-alala ito sa kanya. Yes, yaya. Nginitian niya ito. I'm sorry, pinag-alala ko kayong lahat. Sunod-sunod ang pagtango nito. Nakangiting iniwan na siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa harapan na niya ang juice. Naglalambing na niyakap niya ito bago nagawang umalis sa tabi niya. The old woman here missed me. Tumawa ito at niyapos siya. Nalingunan niyang nasa bakana ng kusina ang tatlo nilang kasambahay at nakamasid sa kanila. Nakangiti ang mga ito. Magluto kayo ng masarap na pagkain, nagbalik na ang prinsesa. Anang yaya niya. That's right. Nagbalik na ako. Hindi na ako aalis, huwag kayong mag-alala. Iniwan na siya ni Yaya Josefina maya-maya. Tomorrow, your life will change, Kay. Anang isip niya. Bumantong hininga siya at iginala ang tingin sa kabuuan ng mansyon. Hi! Maya-maya ay padarag niyang inabot ang envelope upang basahin ang testamento. Dahil emosyonal siya ng araw na basahin iyon ay hindi malinaw sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay ang addendum ang binasa niya. Kusang huminto ang mga mata niya sa pangalang naroon. Ang pangalan ng kanyang husband-to-be. Ranilo Javier. Napakurap siya nang may isa pangalan siyang nabasa. Bienvenido Alfonso Javier. Javier ang lolo ni Rance. Automatiko ang pagbabago ng tibok ng puso niya. Nagkataon lang ba? Pero hindi ba at parang familiar sa kanya si Don Alphonse? Nag-umigting pang lalo ang kabog sa dibdib niya. Hinalbot niya ang envelope na kinalalagyan ng report at nang pasadahan niya ng tingin ang detalye ay marahas siyang napasinghap. It couldn't be. Sa nanginginig na kamay ay kinapa niya sa loob ng envelope ang mga litratong sinabi ni Warren. Nang tumambad sa paningin niya ang mukha ng lalaki sa larawan ay mas marahas ang naging pagsinghap niya. Si Ranilo Javier at si Rance ay iisa. Paanong nangyari iyon? Napalingon siya sa pinto nang marinig niya ang tila nagtatalong mga boses. Napatayo siya, hawak pa rin ang mga larawan. Yaya. Naghanap siya ng tao sa paligid. You can't stop me. Where is she? Nakakaawang ang mga labing bumalik sa pinto ang mga mata niya dahil sa pamilyar na boses na iyon. Ang natatarantang kasambahay ang una niyang nakita. Ma'am. Nagpilit po siyang pumasok. Hindi napigilan ng gwardya. Nahigit niya ang hininga nang magtama ang mga mata nila ng taong tinutukoy nito. Raranzel. Hindi naglago sa lalamunan niya ang pangalan ko. Naghinang ang kanilang mga mata. His eyes filled with readable emotions, agony, tenderness, longing, desire. And when her tears started to fall, his eyes got misty too. Hindi ko alam. Muli niyang naibulong. Tumango ito at ngumiti ng buong suyo. Her heart melted the sweetest way. Pero walang sino man sa kanila ang humakbang para lapitan ang isa't isa. Mahal pa rin kita kahit mas pinili mo ang isla kaysa sa akin. He said softly. Nagsunod-sunod ang malalaking patak ng luha niya. Niyuko niya ang mga litratong hawak, ngumiti pagkatapos ay muling ibinalik sa mukha ni Rance ang mga mata.
Hindi siya nagkamali ng pangalang nabasa. Totoo nga na si Rance. I didn't know it's you. Osel niya sa basag na tinig. Naghahalo ang mga samit-saring emosyon sa dibdib niya. Rance. Mahal pa rin kita kahit wala ka nang ginawa kundi iwan ako. She sobbed. I'm sorry. Mahal pa rin kita kahit lagi kang nagsusorry. Tumawa na siya kahit lumuluha. Nagsimula siyang humakbang palapit dito. Si Rance ay nanatili lamang sa kinatatayuan. Mahal kita kahit iyakin ka. Oh. She was laughing and crying at the same time. Tinawid niya ang distansyang naghihiwalay sa kanila at nagpakulong sa naghihintay nitong mga bisig. Huminto ang pag-ikot ng mundo nang maramdaman ni Kay ang mahigpit nitong pagyakap. At nang mariin siya nitong hagkan sa noo, alam niyang hindi na siya nito hahayaang mag-isa. Hindi mabibigo ang lolo mo. I'll take care of you, sweetheart. Kami na ang bago mong pamilya ngayon. Nagpatulo siya sa paghikbi sa dibdib nito. Inilabas niya lahat, ang sakit na pinagdaanan niya, ang kawalan ng katahimikan ng kalooban, ang pangungulila niya rito, ang lahat ng bigat sa dibdib niya na ilang araw siyang pinahirapan. Siya, tahan na love. I'm here now. He was kissing her crown again and again. I love you, Ranilo Javier. Umungol ito, tila nagpaprotesta. Just Rance, Kay. Nakangiting pagtatama nito. Tumawa siya. But Ranilo sounds better. She teased and looked up. He kissed her hard on the mouth. She kissed him back without reservation this time. Wakas.